papaalala ko lang sa'yo kasi baka nakalimutan mo na si Yan. Sara Balabagan. Oh. Yung minor de edad Oh. na ginontis mo. Oh, Naalala mo yun? Ginanakan mo. aray ko. Yun yung kaawa-awang OFW. Minor de edad ito na nakaligtas nga sa Jarabo pero hindi nakaligtas sa'yo, Arnold Clavio. Naku po, itong si Senator Rizzo Ontiveros, nagkalat na naman. In character ho talaga siya. Talaga ramdam niya sa sarili niya. Siya na yung, shot caller nga yung mga panahon na to. Presidente yung dating itong si Senator Rizzo dito sa press con niya sa Senado kaninang umaga. Dito rin ho sa video na to, itong si Arnold Clavio. Arn! Sinasabi ko sa iyo hinay-hinay ka sa mga banat mo dahil pagka binalikan ka ng mga netizen, masakit yan. Huwag mong masyadong pagtanggol si Ann Cortez. Baka sabihin nila sa'yo, sagutin mo muna ang hamon ni Sara Balabagan sa'yo. Di ba? Diba? Bago mo kami paandaran ng yung mga banat mo sa social media. Dito rin sa video na to, papasadahan ho natin ang kaibahan ng pagiging presidente na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng ating sintong presidenta na si Marcos Jr. Pero bago ang lahat ng yan, so like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Ito ho ang ikinumpara kasi siyempre itong administrasyon ni Marcos Jr. Hindi lang naman ho ito ang administrasyon na talagang dumaan sa kapighatian, 'di ba? Sa mga krisis. Hindi lang ho itong administrasyon na to. Sa atin nga maute, 'di ba? Sa atin talaga nagkaroon ng kubkuban, 'di ba? Ang nakita nyo nangyari dyan sa Marawi. Sa atin ho talaga yun. Eto, wala ho sa Pilipinas Ika nga talagang nasa iba yung dagat, nasa Middle East. Pero kung paano i-handle ng administrasyon itong si Marcos Jr., itong krisis na to, makikita ho natin ang pagiging likidan niya. Eto, ang banat nitong si Marcos Jr. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. Wala daw lumilipad na eroplano. Utak mo lang. Pagka nakapulburong ka, yun lang lumilipad. Iba kasi definition nito si Bangag sa pagdating sa paglipad. Pag singhot niya ng gano'n, doon siya lilipad. Yun ang definition ng lumilipad sa kanya. Diba? Ngayon, bansang South Korea, bansang Spain, nag-charter na ho sila ng eroplano para sunduin yung kanilang mga mamamayan dyan sa Middle East na yan. Ay, ang problema ho nitong ating bangag na presidente, ang problema daw, walang lumilipad na eroplano. Nakarantok ka, huwag mong tawagin eroplano yan kung hindi lumilipad. Baka bas yung nasa utak mo, talagang walang lumilipad na bas. Pero eroplano, meron lumilipad. Literal no? O anong banat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong meron din tayong problema sa pagpapauwi ng ating mga OFW. Sabi niya, magnakaw ka ng eroplano. Mapauwi ko lang kayong lahat. Yon ang kaibahan. Ang tawag ho doon, hindi barombadong bunganga. Ang tawag ho doon, political will. Dapat merong ganon ang presidente. Kaya niyang sabihin niyang mga salita na yan. Hyperbole lang naman yan. Paano mo na nakawin ng plano? Nakarehistro yan. Paglipad niya sa ere, malalaman na yung plano na yun. Nakaw, di ba? Mga hijack. Hindi pwede yun. Walang ganon. Pero parang ganito lang ho yan. Pag di kayo nagbago, papatayin ko kayo. Parang gano'n lang yan. Hindi na nasanay. Dinala sa ICC ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayong mga panahon na to, tayong mga taga-suporta niya, talagang labis-labis ang kalungkutan na nangyayari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating sa political will, 10 out of 10, dating Pangulong Rodrigo Duterte, palakpakan natin. Saludo, 2 kamay, 2 paa, para dito kay Tatay Digong. Para naman dito sa presidenteng lumilipad ang utak, pagkasinghot niya ng pulburon, wala daw lumilipad na aeroplano kasi raulo. Kaya ang aeroplano lumilipad Baka iniisip mo, bus. Kaya tricycle, wala talaga lumilipad na. Dapat, ang problema, walang lumilipad na bus. Dapat ganun Pero aeroplano may lumilipad, Brad. Ito pa. Hindi lang siya yan. Ano sabi ni Bangag? Ipagkumpara natin. Nakikiusap ako sa mga trader at negosyante. Huwag niyong samantalahin ang sitwasyon. Nagmamakaawa si Bangag, nakikiusap yung presidenteng kasi raulo. Kaya nga presidente ka, executive ka, hawak mo DTI, hawak mo DOLE, hawak mo lahat. Anak ng tao ka, pati pondo, hawak mo nga
Nung ninakaw, wala kang alam. Di ba? Nakiusap, presidente. Ano kasi raulo? Makikiusap ka? Ngayon, ang pinapakiusapan mo, yung mga nananamantala sa sitwasyon. Hindi ordinaryong mga mga kawatan. Yung iba, pinagbibintangan, nandiyan sa Malacanang. Sibuyas, asukal, pinagsasamantalahan ang presyo. Walang gera, walang kung ano pa man. Di umano, yung isang palaka dyan sa Malacanang. Yan daw ang hilig niya, makialam sa mga dealings ng mga pribadong importer at importer ng mga mahahalagang pamilihin, di ba? Yung sukal, sibuyas, kung ano-ano. Siya daw sa sangkot dyan. Kausapin mo muna yung ali na yun bago ka magnangawa. Yung binanggit ni Zaldico, kausapin mo. Baka siya ang naman nananamantala ngayong mga panahon na ito. Ano sabi ni Tatay Digong? Nakasulat sa Kapitulo 7 ng versikulo 9 ng Davao City. Ito, kung sinong negosyante na mag-overprice ng mga pangunahing bilihin, ipasara. Tapos siya ipasara. Walang makanahan si Tatay Digong. Ibang klase, hyperbole, figure of speech. Pero ba't ipapasara? Mumultahan ka, papailang ka ng kaso, pero hindi kayo papasara. Ayun naman. Pero itong presidente, nakiusap na naman. Kanina, walang lumilipad na aeroplano. Ngayon naman, pinapakiusapan niya yung mga nag-o-overprice. Pag nag-overprice ka, ibig sabihin gumagawa ka ng illegal. Pag gumagawa ka ng illegal, ibig sabihin ikaw dapat na matakot sa pamahalaan. Anong ginagawa ng presidente? Nakikiusap dun sa mga gumagawa ng illegal. Anak ng Pedro ng Garabata. Anong klaseng gobyerno tao? O next. O yun na nga ba sinasabi natin? O dito na ho tayo papasok kay Arnold Clavio. Walang lugar sa gobyerno at bansa ang mga predator bastos sa babae. O ito, dito tayo kay Sara Balabagan. Sarah Jane, tama ba ako? Parang mali ata ako Kay Sarah Jane Balabagan. O ito, pakinggan natin to si Madam. O. Game. Hala si Igan, nag-uumipal. Binatikos lang naman ni Arnold Clavio itong si Atty. Topacio dahil wala daw itong respeto sa mga kababaihan. I think it's about time. Tayo naman ang bumatikos kay Arnold Clavio. Alright, so Igan. Papaalala ko lang sa'yo kasi baka nakalimutan mo na si Sara Balabagan. Nako. Yung minor de edad na ginontis mo. Ginontes! Naalala mo yun? Yari, ginontes. Uy, Igan, ginontes mo daw di umano. Anak lang to ka. Di si Sara Balabagan naman nagsabi niyan. Ba't mo ginontes naman kasi langya ka? O sakaling totoo man, di ba? Yan ang problema dyan. Pambihira, ginontes ka, no? Tapos sasabihin mo, bawal ang predator at bastos sa babae. Hello? Back to you, Igan. Para ka lang nasa istasyon. Sa gobyerno bawal, pero sa GMA7 okay lang, ganon. Ginanakan mo. Hindi pong nakakabinging katahimikan, no? Sa gobyerno bawal, sa GMA okay lang. Yun yung kaawa-awang OFW. Minor de edad ito na nakaligtas nga sa Jarabo pero hindi nakaligtas sa iyo, Arnold Clavio. Tiwalang-tiwala yung taong bayan na ikaw yung nag-a-assist kay Sara Balabagan. Dahil noong mga panahon na yon, isa ka sa mga pinagkakatiwalaang reporter. Remember? Tas ano palang ginagawa mo kay Sara? Wala kami kamalay-malay. Inaaya mo manood na sine. Sabi nga ni Sara, di ba, ang tawag niya sa'yo, kuya. Tapos ang ending, huwag, kuya, huwag. Hoy, madam parang sanay kayong tono mo talagang kuhang-kuha. Paano ano pangalan to? Alona. Ate Alona, paano yung sabi ni Sara Balabagan? Ulitin natin. Tapos ang ending, huwag, kuya, huwag. Naalala? Sanay. Itong si Ate Alona talagang huwag, kuya, huwag. Pambira
Oy, yan ang problema. Sa mga banal-banalan, parang si Arnold Clavio, parang si ano to? Parang si Benny Abante. Parang ganun ho siya, no? Ano ho siya, yung tipong banal-banalan, bait-baitan, behind the scene. Wag kuya, ganun. Alam mo yun, Arnold? Ano? Actually, may edad na si Sarah nung inamin niya sa Madlang People, Madlang yung anak niyang panganay, anak pala ni Igan. Kaya alam mo yun, mas makabubuti siguro kung mananahimik ka para yung lihim mo hindi na malaman pa ng mga susunod na henerasyon. My God, Arnold, not you. Not Hindi you. ikaw. Oh. Okay? Hindi ikaw yung nasa posisyon para mambatikos doon sa mga sinasabi mong walang respeto sa babae. Dahil kung meron mang unang-unang gumawa niyan, kung meron mang unang-unang umabuso sa minor di edad na babae, na inosenteng probinsyana, na galing sa trauma, mula sa banyagang bansa, tinira mo. Ginotel mo, ginontis mo, ginanakan mo. Aray ko. Hoy, Igan, ano ginawa mo? Hindi galing kay Alona yun. Galing yung kay Sarah Balabagan, yung panganay niya daw anak. Di umano, anak nitong si ano. Willing ka bang, o sige. Para wala tayong maraming usapan, willing ka bang magpa-DNA test? Igan. Kasi kung puro yabang ka lang at banal-banalan, bait-baitan sa harap ng camera, di mo naman para kayang panindigan yang si Sarah Balabagan. Ano na to? Problema tayo dyan. Nakaligtas nga doon sa mga Arabong Igan pala bagsak. Di ba? Again, ulitin ko, Arnold. Oh. Ang kaawa-awang si Sarah Balabagan, nakaligtas man sa Jurabo, pero hindi nakaligtas kay Arnold Clavio. Huwag Aray mo. kami. Huwag kami. Manahimik ka na lang. Kung ayaw mong malaman ulit o manariwa sa isip ng mga tao, yung pang-aabuso na ginawa mo sa batang-batang si Sarah Balabagan. Aray ko. Diyos ko, Lord. Huwag, kuya, huwag. Sabi! Lande. Kuya, wag. Aray ko. Ano ba yan? Ate Alona, ano nangyayari? Anong nangyayari sa'yo? Oh, Arnold, ulitin natin pinakauna. Hala, si Igan, nag-uumipal. Binatikos lang naman ni Arnold Clavio ito si Atty. Topacio dahil wala daw itong respeto sa mga kababaihan. I think it's about time tayo naman ang bumatikos kay Arnold Clavio. Yan. Alright, so Igan, papaalala ko lang sa'yo kasi baka nakalimutan mo na Yan. si Sarah Balabagan. Oh. Yung minor de edad Oh. na ginontis mo, Oh, naalala mo yun, ginanakan mo. aray ko. Yun yung kaawa-awang OFW. Minor de edad ito na nakaligtas nga sa Jarabo pero hindi nakaligtas sa'yo, Arnold Clavio. Aray ko. Ang piyan ang problema, di ba? Yung sa gobyerno, bawal ang bastos at tor. Pero pagdating sa gobyerno, pero sa pagdating sa GMA News, okay lang, ganon. Yan ang sagutin mo, Arnold Clavio. Meron pa ba tayo dito? O sa susunod na video na yon? O ito, meron pa. Lalas tayo dito kay back to Bangago tayo, back to Bangago. Yan, ako, ito na nga ba sinasabi natin? Si Marcos Jr. Wala mo na repatriation. Napamura itong si Itong si Sasrogando Sasot. Free call for OFW in Middle East now available. Si Marcos, talakpakan natin. Anak na to. Wala, yan na, the best na yan. Anak ng tao ko, wala nga naman palang pondo. Naubos na nila. Kaya naman, imbis na umasa tayo dito kay Marcos Jr., baka itong si President Risa Hontiveros, meron siya solusyon. Presidente ito ng mga pinklawan at dilawan, pero hindi ng Pilipinas. Presidente ito noong mga mahihilig sa maleta. Yan. Halimbawa, ikaw talagang trip na trip mo, hobby mo mangolekta ng maleta, yung tipong dideliveran ka, 1,000, ganon. Yan ang patron nila. Si Immaculate Insertion, Risa Hontiveros. Umpisa na natin ito, game. Ngayong linggo, lubos na magtataas ang presyo Madam, yung ano mo, yung tipong, yung mukhang posang parang hindi mapatay. Yung ganun mukha nito ng gas, diesel at kerosene. Yung concern. At kung magtutuloy-tuloy
Ang disruption sa global oil supply dahil sa gera, Ay, hindi. No. Dapat walang index card. Kung may index card, ayaw namin yan. Gusto namin yung kagaya kay BP Sara, impromptu. Pero kung may index card, forget. kailangan ng saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Ang panawagan natin ngayon ay simple at hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package. Nako, nagpantig yung tenga ko. Nakananto ko, may nanakawin na naman. Supplemental to, budget to, Martin Romualdez. Nako, yari, naloko na. Supplementary. Pagka yung supplementary, ano paborito nilang salita eh. Nasa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion pesos. Wow. Binubuo yan ng Akala mo naman kung sakali magka-supplemental, galing yan sa gobyerno talaga. Saan ba galing pera ng gobyerno? Saan ba yun ng Pilipino? O kung uutangin man yan, sino magbabayad? Ikaw ba? Usay-usay na naman itong 12 billion pesos para sa transport subsidy, 2.8 billion pesos para sa agricultural subsidy, at least 38 billion pesos na emergency fund para sa OFW reintegration, repatriation muna at reintegration. Sa transport sector, ang working estimate ng aking opisina ay kung ang average fuel price increase ay nasa higit 10 piso kada litro sa loob ng 3 buwan, aabot sa 12 billion pesos ang dagdag pasanin sa gastos sa krudo. 12 billion pesos ang transport subsidy na dapat pag-usapan ngayon. Dahil yan na halos ang projected cost. Kaso, ayon mismo sa Department of Energy, walang bagong pondo sa 2026 budget para sa fuel subsidy. Ang pwede lang daw gamitin ay humigit kumulang 2.5 billion pesos na continuing funds mula 2025. Mga kababayan, 2.5 billion pesos does not answer a potentially 12 billion peso problem. Kung alam ng bilyon-bilyon ang magiging butas, hindi pwedeng ganyan lang kaliit ang pantapat. Sa agrikultura, ganoon din ang problema. Ayon sa Department of Agriculture, 150 million pesos lang ang available na subsidy funding. Pero batay sa ating estimate, kung magtatagal ang mataas na presyo ng fertilizer, ang additional cost exposure sa sektor ay nasa 2.8 billion pesos. Again, the projected burden is at 2.8 billion pesos at ang meron lang ang sektor ay 150 million pesos. That is not protection. Napakalayo. Napakalayo. At sa OFW sector, malaki ang paghahanda na kailangan. Ayon sa Department of Migrant Workers na humihingi na ng dagdag budget, ang kanilang 1.76 billion peso emergency fund ay sapat lang para sa limited repatriation. Kung lalala ang sitwasyon, mangangailangan ng large-scale evacuation at reintegration support. Dapat kasama dyan ang income support at employment programs para sa uuwing OFWs. Wow, Kaya aabot ang Ano yun? Ginaya mo si BP Sara porket meron siyang mga mga punto de vista, kailangan maglalatag ka rin. Ano ka, presidente? Vice-presidente? Urur. kailangan na pondo sa 38 billion pesos. Lulukoyin mo na naman kami. May pwede bang pagkunan ng pondo para sa supplemental budget? Oo. Oo. Nandyan ang tinatayang 70 billion pesos mula sa discontinued flood control projects noong 2025. Mayroon ding 2.5 billion pesos na pondo for farm machinery ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Modernization o Mechanization na maaring i-repurpose bilang agri-subsidy. Pwedeng may ma-free up na cash sa pamamagitan ng phased obligation ng ilang large-scale infrastructure projects para hindi buong project cost ang ire-release agad. At syempre,
pwede tayong kumuha sa 17.5 billion pesos na pondo para sa pag-host at pag-chair ng Pilipinas sa ASEAN 2026 summits at meetings. Kaya yan kung magre-rationalize ang ating organizers. Kahit nga wala pang batas para sa supplemental budget, pwede nang magsimulang mag-abot ng subsidies, even if partly, ang mga ahensya Make sure, gamit ang Make sure pagka magbibigay kayo ng subsidy, nandiyan si Risa. Nako, early campaigning ito. I smell something fishy ka nga. Ano ho ito Galawang dilaw pink ko yung gusto mangyari na ni Risa on the verse. Anyway, wala na problema para sa mga kababayan natin. Pero yung mga oportunistang palakang politiko, kakapitalize ho nila yan, for sure. 110% o CVH update yan. Kaya nakaisip na ng pangangampanya itong si Risa. Subsidy daw. Dito naman ako bumibilib sa kanila Pagka merong krisis, sakuna, trahedya, ang galing nilang gumawa ng hindi, ang galing nilang gumawa ng mga bagay-bagay na kung saan magiging paborable sa kanila ang sitwasyon. In pondo fairness, ng National Disaster Risk Reduction and Management Program na may 23.4 billion pesos sa ilalim ng 2026 budget. Pero tandaan natin na yang pondo ay nakalaan sa pag-ahon ng mga Pilipinong apektado ng lindol at baha nitong nakaraang taon. Talagang kulang pa ito. Yan. Marami pang ibang pwedeng idagdag sa usapan, pero ito muna ang pinakakailangang tugunan na ngayon. Again, due to the present situation, Sir Risa, kung di ka rin lamang naiiyak, wag mo na kami paandaran ng ganyan. Kung walang luhang papatak dyan sa mga mata mo na yan, tigil-tigil mo yung kalokohan mo na yan. we are urging the passage of a 52.8 billion pesos supplemental budget, 12 billion pesos for transport, 2.8 billion pesos for agriculture, and at least 38 billion pesos in emergency OFW funds for repatriation and reintegration. At higit sa lahat, hindi totoo na wala tayong pagkukunan. Meron. Kailangan lang pag-usapan, pag-isipan, at aksyonan na agad. Maraming salamat po. Q&A tayo. Ma'am, what about Sabi siguro ng mga staff niya sa likod, eksakto yung index card, nabasa ng maayos, di ba? Palakpakan natin. yung emergency powers that President Bongbong Marcos will be requesting from the Congress? Wouldn't that be enough po? Pinag-aaralan pa namin yung request na yan for emergency powers, pero reasonable siya kahit sa ibang mga sitwasyon. Halimbawa, yung una nang ipinanawagan na tungkol sa tariff setting powers, no, na ilipat or ibalik across branches of government. Pero kahit pa, aksyonan niya ng paborable ng Senado, yung emergency powers para sa kasalukuyang sitwasyon, hindi pa po yun sapat. Kailangan talaga pakete ng mga responses, kasama na itong binanggit kong for OFW repatriation and reintegration, energy subsidy at saka agricultural subsidy. So not enough na tanggalin yung excise tax for oil, ma'am. Kailangan may dagdag na budget pa po. Tama ba? Kailangan talaga ng dagdag na budget. At kahit dun sa pag-suspend ng excise tax, pinag-aaralan pa namin yon, but I've heard another recommendation na pinag-aaralan din namin. It might be even better than suspending the excise tax. At ito yung pag-suspend din ng VAT tax on petroleum and petroleum products. Kasalukuyan naming pinag-aaralan yung ideyang iyon. Isa na lang for me. Over the weekend, ang dami na pong marami na pong mga oil companies na nagtaas po ng presyo ng gasolina at diesel, and some of them pinashow cost na ng DOE. But your message for them, ma'am, kasi may ibang umaabot ng 100 na per liter sa diesel po. Yung ganyang pagtaas at sa ganyang kalaking halaga, lalo na mga pinaka-socially sensitive na petroleum products, ang urgent na dahilan kasi dinadanas na ngayon nung mga panawagan ko tungkol sa supplemental budget. Kailangan kasi nilang sumabay sa world market. Hindi pwedeng tumaas na doon yung binili nilang buffer.
hindi nila ibebenta ng mahal. Kasi pagka bibili sila, pagka yung mahal na bibilihin nila, paano pagka biglang bumagsak? Doon naman tayo babawi dyan sa mga oil company na yan. Di ba? Naiintindihan din ho nila yun. Pagka bumili sila ng mahal, tapos biglang nagkaroon ng rollback, paano yun? Hindi pwede dahil binili namin ito ng mahal. Hindi. Kailangan na sumunod sa world market. Kalokohan yan. Ang ano ho talaga dito, kahit saan bansa ho tayo magpunta, meron ho talagang ganyan. Nagtataasan ng presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ho talaga ang kalakaran, hindi lang sa Pilipinas. Ngayon kung sasabihin nyo, ipapashow order nyo yung mga kumpanya na yan, wala tayong kilala sa mga yan pero ang ate sigurado dito, ganun ho naglalaro ang presyuhan na yan. Ayaw sa gusto mo, kahit binili mo pa yan mura o mahal, kung ano yung naging presyuhan sa world market, yun ang ating susundin dyan. Budget, kasama na yung transport and agricultural subsidies bukod sa OFW reintegration, repatriation and reintegration funds. I laud the Department of Energy sa pagsasagawa niya ng kanyang tungkulin na pag-monitor ng consumer protection lalo na sa ganitong mga emergency situations at gusto kong makapag-reach out din ang lahat pati ang gobyerno, civil society sa mga stakeholders sa private sector dahil meron din silang mga kaparaanan at may mga ideyang lumalabas din sa kanila paano nating aagapan ang krisis na ito. But definitely urgent yung consumer concerns and also siguro right behind that and for the long term, kailangan mahila natin yung buy-in ng mga private sector stakeholders sa mas long-term at strategic na energy security program ng gobyerno. Your message dun sa mga nananamantala naman, ma'am, ng mga oil companies na parang sobra naman yung jack up ng price. Ang anumang pagsasamantala o pag-jack up ng prices na dagok sa ating mga consumers ay hindi po dapat gawin. I-review po ng mga stakeholders sa private sector, ng energy sector, ano lamang ang pinapayagan sa kanila sa ilalim ng batas at sa maaring iba pang ilabas ng na batas kasama na yung supplemental budget sa gitna ng krisis na ito at isama yon dun sa industry practices, dapat best practices na meron sila including in terms of ano dapat yung buffer stock nila o inventory, ano yung mga pricing practices nila. Kailangang makaabot tayo ng isang balanse na poprotektahan ang challenge na nga na efforts ng bawat mamamayan, lalo na yung pinaka-vulnerable na i-survive ng makatao ang krisis na ito. Okay, Marlon, then Daniel. Ma'am, yung additional budget na 52.8 billion, will that be enough for the year? Kasi we're only the first quarter pa lang. Will that be enough for the sectors you mentioned? Tinataya namin na it will be reasonably enough para sa taong ito dahil hindi rin naman kami makapagpasa ng supplemental budget beyond the current fiscal year. At least nakwenta na namin mga magkano ang kakailanganin dun sa tatlong unang mga sektor sa supplemental budget, yung OFWs, energy at saka energy transport at saka agriculture. And then tignan natin sa budget debates later this year, paano natin dapat i-provide ito kung, wag naman sana, pero kung tumagal pa ang gera sa Middle East para sa susunod na taon. At meron na rin kaming natukoy na ilang mga sources of funding within the current year's budget. There are suggestions also na instead of reducing the excess tax on fuel products, kasi may kinabang din daw doon yung mga pwede, kaya namang magbayad, mga mayayaman na car users. But instead of reducing yung excise tax, targeted na financial aid sa mga sectors na pinaka-vulnerable, like yung mga mangingisda, yung nasa transport sector. Well, yun yung diwa din nung
ibang elements ng proposed supplemental budget ko in the form of subsidies para dun sa mga pinaka-vulnerableng sektor. Halimbawa sa agrikultura para sa magsasakat, mangingisda, sa transport sectors para sa ating mga drivers at operators, and eventually yung ating mga mananakay, and syempre dun sa repatriation and reintegration para sa mga OFWs at kanilang mga pamilya. Dagdag pa po dun, dapat harapin na natin yung mga panukala tungkol sa may adjustment mang dapat gawin sa ating tax regime, at least habang rumaragasa pa yung gera dyan sa Middle East. Kaya nga po, bukod sa pag-aaral tungkol dun sa pag-suspend ng excise tax on petroleum products, yung pag-aaral dun sa isa pang panukala na pag-suspend momentarily ng VAT. Dahil yun ay isang halimbawa ng indirect and regressive tax na pinaka-proportionately tumatama din sa mga mahihirap na at vulnerable. And how do you operationalize po yung additional funding? Will you raise that sa plenary or discuss yun sa mga kasamahan nyo or kay Senator Bill? Both or all three. Kasi sinimula ng pag-usapan yun dun sa pagdinig ng Committee on Migrant Workers. Kumbaga yung cost component nitong pagtugon ng gobyerno sa krisis na sa current budget kulang na nga. At nagsabi na yung mga departments, DMW, nagsabi na kasalukuyan na silang humihingi ng dagdag pondo, and winelcome talaga nila yung ideya namin ng supplemental budget. Nagbigay na rin ng payo yung Department of Finance sa mga pwedeng pagkunan. Sabi nila, contingent funds, and eventually, hindi pa pwede ngayon, savings. Nagdaragdag po ako ng iba pang nakita na namin sa opisina ko na possible sources of funding para dito sa supplemental budget na ito. Oh, talaga naman. Itong si President Risa Hontiveros, in character talaga siya. May solusyon. Mga presidente, mga ganyan presidential material. Risa Hontiveros, palakpakan. Diba? Sinasabi ko sa inyo, kailangan mga ganyan galawan natin dyan. Oh. Ma'am, para ba yung noong 2020 di ba nagpasa rin yung Kongreso ng Bayanihan Law? Para magiging ganun po ba siya? Interesting. Pwedeng may ilang mga similarities. Pero ang maganda, if you could call it that, sa ngayon, hindi kami kailangan magsimula from scratch na isang batas na para isang batas na walang kasalukuyang konteksto, dahil nagsispring off kami mula sa kasalukuyang GAA na ginagastos ngayong 2026. Nga lang hindi natin inasahan na aatake ang US at Israel sa Iran. Hindi natin inasahan na magka-counter-attack ang Iran dun sa ibang mga bansa sa Middle East, na lahat yun ay may mga OFWs tayo na ang mga pamilya nila ay nandirito, and of course, lahat ng mga Pilipino ay apektado ngayon. Ma'am, ano nung po yung tingin nyo doon sa 4-day work week? 4-day work week. Lahat naman ng mga proposals na lumalabas ngayon ay dapat lamang pag-aralan. But some ideas are better than others. Some ideas ay mas sustainable. Some ideas ay mas comprehensive at saka strategic. So, yun ang hinahanap ko rin, yung effective immediately kasi urgent yung situation, at the same time bahagi ng isang mas strategic na pagtugon na paano ba natin ise-secure yung ating mga OFWs sa mga host countries nila sa ngayon, paano tayo magpo-provide ng decent jobs para sa kanila dito sa Pilipinas kahit walang gera, bilang isa pa at probably better option, paano natin makakamit sa wakas ang energy security na gustong-gusto natin kahit bago sumiklab itong gera, paano natin palalakasin, balikan at palakasin na sa wakas yung ating agricultural sector. So, napaka-terribleng sitwasyon ngayon. Madali lang palakasin na singgot lang ng isang pulburon doon si Marcos Jr., panibago lalakas na yan. Ano mo pinapalakas natin? Ekonomiya o tama ng presidente? Siya singot lang. Sigurado lahat lilipad sa kanya, di lang eroplano, pati yung mga baka ay lumilipad sa paningin ng presidente na. Siya singot, pulburon, pagkasingot niya, matataas na lahat yan. Pera lang ekonomiya, yun lang talaga. Yun lang problema.
Pero sabi nila, ang Magiging anumang high krisis lahat, ay pwede rin hindi lang natin gawing ekonomiya. pagkakataon. So, yun ang dapat din sanang dapat gawin ng gobyerno. San yung tungkol lang po doon ulit sa oil and yung ano, para kasing kalaban po natin ngayon oras, yung biglang pagtataas ng presyo ng oil companies and yung calls ng sectors for subsidies. Pero sa legislative calendar din po kasi mag-a-adjourn din po ang session. Ano po yung magiging timeline nyo ngayon? Kaya po ba in a nick of time to address all the concerns? Well, syempre kung dalhin din ng mga kasama ko sa Senado itong panukala kong supplemental budget in those categories and in those amounts, kung magkukumbinsi sila o sasang-ayon na yung mga identified namin so far na sources of funds ay oo nga pwedeng pagkuhaan para buuin yung kakailanganing pera. Always, where there's a will, there's a way. Kahit marami po kaming sinusulong ng mga panukalang batas pa, dinidinig ng mga investigasyon, buti na lang, hindi pa budget season ulit. Or kahit pang may umabot na anumang mga impeachment trials, trabahong lahat yan ng Senado kung sakali. And this crisis is upon us at yung Senado bilang bahagi ng Kongreso, hindi kami pwedeng hindi kumilos as a legislature, as part of a legislature. So, pag ito ay sinuportahan ng mga kasama ko, itong panukala ko, isasagawa namin within the remaining time of this session. At wala rin palang nagpipigil na mag-special session kapag kinakailangan at ito'y ipinanawagan. Sorry, ma'am, could you walk us through the process po nitong hinihiling ninyo? Paano po ba to? Maghi-hearing pa? The usual bill? Ganun po ba siya? Probably the usual bill. It will have to also, and speaking of time, it will have to emanate from the House. So I'm sure naman yung counterparts namin sa House ay may sense of urgency din, and ngayon pa lang ongoing malamang yung communications para magpasa ng isang supplemental budget hanggat maaga. So may nakausap na po kayo, ma'am, sa House? May, Pwede sumabay? Kailangang sumabay. So, dapat ngayon pa lang may kausap na kami. Ma'am, related po dun sa question ni Ate Mayan, nakausap niyo na rin po ba si Senwin about this? Nag-usap kami in the sense na magkasama kami sa pagdinig ng Committee on Migrant. Mga kababayan, binigyan na kita ng karampatang oras para mailatag mo mga kalokohan mo, Risa. Pero as usual, wala na naman kaming maaasahang matinong lumabas sa bunganga mo. So ladies, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Ang presidential material ng mga dilawan at pinklawan ang nagngangalang Risa Hontiveros. Maraming salamat. Alit Pilipinas.